Sa isang isla tinangay ang katawan ni Morgan. Dahil sa lakas ng bagyo ng gabing nasa yate siya, ay isang trahedya ang nagdala sa kanya sa isang hindi familiar sa kanya. Simple lang ang mga tao sa isla at sobrang baduy ng mga kadalagahan dito. Gusto man niyang umuwi na agad, hindi pa niya magawa dahil mahina pa ang katawan niya. Kaya naman sa isang maliit na tahanan muna siya nakituloy at ang naninirahan dito ay isang simple ngunit napakagandang dalaga. Manang man sa Esperanza, napakabuti naman ng puso, kaya nga labis na nahumaling sa kanya ang bilyonaryong si Morgan at kikidnapin siya nito patungo sa Manila. Esperanza, hindi ka ba tutungo sa bayan upang mamili ng mga kailangan mo? Papalaot ang uncle mo, baka nais mong sumabay. Libre na iha, ipangdagdag mo na lamang ang ibibigay mong pamasahe sa amin sa konsumo mo. Napangiti siya bago sumagot sa nag-alok niyang tiyahin. Tiya, sa susunod na araw na ho ako kapag nakumpleto ko na ang pera. Sa ngayon ho, kapos pa itong pangkonsumo. Salamat ho tiya sa pag-aalala ha. May konsumo pa naman po ako. Nag-iisa lang naman po kasi ako kaya hindi agad nauubos. Paliwanag niya bago itinuloy ang pagbibilad ng ginagawa niyang tuyo. O sige, ikaw ang bahala. Basta kapag may kailangan ka't kaya naman namin, magsabi ka lamang. Ibiniling ka ni Tiyo sa amin kaya hindi kita maaaring pabayaan, lalo na't mag-isa ka na lamang sa inyo. Napabuntong hininga pa ito bago umalis na. Ulila na kasi siya sa kanyang mga magulang. Wala din naman siyang naging kapatid dahil hirap sa pagbubuntis ang kanyang ina. Biyaya si Esperanza para sa mga magulang niya dahil siya daw ang regalo na hiningi nila sa lumikha. Ang pangalan niyang Esperanza ay hango sa pangalan ng kanyang lola Corazon Esperanza. Makaluma ang mga tao sa kanila, kaya halos lahat silang mga kadalagahan ay hango sa pangalan ng lola ang kanilang naging pangalan. Malayo kasi sila sa kabihasnan at ang ikinabubuhay nila ay ang paglalaot. Sa isda sila umaasa ng kanilang pagkain at mga ipinangbibili. Gamit ang bangka ay tsaka lang sila nakakatungo sa bayan. Ngunit iyon ay upang mamili lamang tapos balik na naman sa isla nila sa gitna ng dagat. Kinagisnan niya na dito kaya hindi na mahirap para sa kanya. Hinayaan na rin sila ng gobyerno na dumito dahil hindi rin naman sila mapaalis. Hindi naman sila mapapahamak kahit nasa gitna pa sila ng dagat. Maayos naman at matiwasay ang kanilang buhay. Malungkot lang para sa kanya dahil maaga siyang naulila. Ngunit kinakaya naman niya ang buhay dahil sa mga ekstra niyang ginagawa upang kumita ng pera. Dinadayo ang lugar nila ng maraming turista, dahilan para ito ang maging hanap buhay niya. Gumagawa siya ng mga souvenir upang ilako sa mga foreigner at sumisisid din siya sa dagat para manguha ng sea urchin upang ilako naman sa bayan. Dito sa kanila basta masipag ka, hindi ka magugutom dahil mayaman ang lamang dagat. Patungo ngayon sa Esperanza upang manisid at sa tagong parte kung saan madalas niyang puntahan ang kanyang pwesto. Ngunit pagdating niya sa dalampasigan, may nakita siyang lalaki na kasubsob sa buhangin. Nagulat siya at agad na natakot dahil baka ito ay nalunod. Ngunit nang lapitan naman niya ito, ay may hininga pa ito kaya naman agad siyang humingi ng saklolo upang matulungan ito at mabigyan ng lunas dahil may mga sugat ito gawa siguro ng mga bato na hinampasan ito. Sa parting mabato na kasi ito nakapwesto, kaya hindi malabo na dahil doon, kaya nagtamo ito ng mga sugat. Sigurado ka ba na dito na muna ang lalaking iyan? Esperanza, baka naman masamang tao ang tinulungan mo. Mag-iingat ka sana. Napabuntong hininga siya bago sumagot sa kanyang tiya. Hindi naman po yata kaya ng kalooban ko na pabayaan siyang nandoon na lang at tuluyang mawala ng buhay. Ayokong husgahan agad ang taong yan, tiya. Kaya tinutulungan ko ho siya. Sa dami po ng mga magtatanggol sa akin sa islang ito, malamang hindi niya tatangkaing gumawa ng masama sa akin. Paliwanag niya sa kanyang tiya. O sige, ikaw ang bahala, Esperanza. Basta kapag may problema, nandito lang kami. Nalapatan na ng lunas ang mga sugat niya, ngunit mahina pa ang kanyang katawan dahil siguro sa matagal na siya sa tubig nagpalutang-lutang. May nakasuot naman po sa kanyang katawan para lumutang siya kaya nakaligtas po. Tumango ang tiyahin niya bago nagpaalam. Hinayaan na muna niya ang estranghero. Sinimulan niya ng magluto ng hapunan dahil mag-aalas 7 na. Wala palang kuryente sa kanila. May solar lang na nagbibigay ilaw sa kanila
at ang mga may kakayahan na tao ay naka-generator. Napadaing si Morgan bago napamulat. Nakahinga siya ng maluwag dahil paggising niya, wala na siya sa tubig. Marahil ay panaginip nga lang ang lahat. Hindi talaga siya tinangay ng malakas na alon at hindi tumaubang kanyang yate. Ngunit nang suriin niya ang paligid ay nasa isang barong-barong siya. Napataas ang kilay niya bago pinilit na umupo kahit sobrang hinang-hina siya. Napansin din niya na may benda ang ulo niya at may mga galos ang kanyang katawan. Teka nga, nasaan ba siya? Ibig sabihin, totoong inanod siya? Gising ka na pala. Huwag ka na munang tumayo. Sabi ni Tio masama ang mapuwersa ka hanggat hindi ka nakaka-recover. Sandali lang, alam kong gutom ka na, may kukuhanin lang ako. Nagulat na lamang siya sa babaeng manang na bigla na lamang sumulpot. Sino bang babaeng yun? Sobrang baduy. Ang sakit sa mata ng style nito. Eto na lamang ang naisambit niya sa isipan. Kumain ka na muna, paniguradong gutom na gutom. Pinutol niya ito sa sinasabi nito dahil naiirita siya rito. Hindi ako patay gutom, kahit gutom pa ako. I don't trust people like you. Sobrang weird mo. Sino ka ba? Nasaan na ba ako? I need to go home. Don't you know that my time is gold? Bilyonaryo ako at maimpluwensyang tao. I'm Morgan. I'm the owner of... Siya naman ngayon ang pinutol ng babae. Pasensya na pero kahit magpakilala ka, hindi talaga kita kilala. Nandito ka sa bahay ko kasi nakita kita sa dalampasigan kaninang umaga. Hindi ako masamang tao at tumutulong lang naman ako. Maaari kang makauwi pero dapat gumaling ka na muna dahil mapapahamak ka lang ulit kapag nagpumilit ka sa kalagayan mong yan. Eto naman ang paliwanag nito. Maniniwala ba siya sa manang na babae? Napaisip pa siya. This place is so small. Paano mo ko nagawang pahigain sa napakatigas na papag na to? Hindi sanay ang katawan ko sa ganitong environment. Hindi ba dapat ang una mong sabihin ay salamat? Ngayon lang ako nakakilala ng tao na inuuna ang reklamo imbis na magpasalamat sa taong nagligtas sa kanya. Natigilan naman siya sa sinabi ng babae. Kumain ka na. Muling saad nito bago inilagay sa gilid niya ang mangkok na may pagkain. Tahimik lang si Morgan sa silid. Hanggang ngayon hindi pa rin niya kinakain ang dinala ng dalaga para sa kanya dahil nagdadalawang isip siya na baka ito ay may lason. Hindi siya basta nagbibigay ng tiwala. At iniligtas ba talaga siya nito? Mamaya nililinlang lang pala siya nito. Ngunit ramdam ni Morgan ang gutom. Sa ngayon ay wala pa siyang kahit na ano. Wala siyang cellphone na maaaring magamit. Wala siyang pera at lalong wala siyang kapangyarihan sa ngayon para sana magawa agad ang kanyang nais. Kailangan niyang pag-aralan ang ugali ng mga tao sa lugar na to at kung anong klase ba sila. Kailangan niyang maging maingat sa mga kilos niya dahil baka balak siyang kidnapin ng mga ito at ipatubos sa malaking halaga. Nasabi pa niya na mayaman siya, bigla tuloy siyang nagsisi. Samantalang si Esperanza naman, naisa nang alamin kung nakakain na ba ang estrangherong lalaki. Oo nga pala may pangalan ito. Natatandaan pa niya ang pakilala nitong pangalan na hindi niya alam kung totoo bang pangalan ito ng estranghero o nagsisinungaling lang ito. Morgan? Bulong niya. Morgan nga ba talaga ang iyong ngalan? Nagtatakang tanong niya pa sa sarili. Ilang sandali pa, minabuti niya nang puntahan ito. May dala rin naman kasi siyang damit para dito. Nangangamoy na kasi ito. Malansa ang amoy dahil sa dagat ito nababad. Kumatok muna siya bago nagsalita. May dala akong bihisan mo. Wika niya nang siya ay makapasok. Nakita niya itong kumakain pa lang. Nagulat pa siya at agad na nagtanong. Bakit ngayon ka lang kumain? Gabi na malamig na ang pagkain mo. Hindi ito kumibo. Iniisip mo bang may laso ng pagkain? Alisin mo sa isipan mong masamang tao ang nandito. Malayo kami sa kabihasnan at hindi kami lumaki sa lugar na maraming building, ngunit marunong kaming makipagkapwa-tao. Hindi man mataas ang pinag-aralan ko, ngunit alam ko ang ibig sabihin ng humanity. Sana wag mo kong pag-isipan ng masama upang hindi rin ako mag-isip ng masama sa'yo. Paliwanag niya rito. Kapag tapos ka ng kumain, maaari ka ng maligo. Nasa labas nga lang ang banyo, ngunit presko naman ang tubig na nanggagaling sa sibol. Manang ka na nga, paranoid ka pa. Nakangising saad pa nito na hindi nagustuhan ni Esperanza. Hindi ako paranoid, nag-iingat lang. Malaki ang respeto ko sa'yo, kaya sana'y ibalik mo ang respetong ibinibigay ko. Hindi ko alam kung saang lugar ka nakatira.
Ngunit anuman ang kaibahan nating dalawa, hindi sana mawala ang respeto. Sabihin na nating mabait ka, but you're not my boss, Esperanza. Hindi mo ako mapapasunod sa mga gusto mo. Ngumiti siya bago ito sinagot. Kapag magaling ka na, maaari ka nang umalis at walang anuman. May inis sa boses ni Esperanza. Nga pala, may nakalimutan siyang sabihin. Oo, manang akong manamit dahil hindi naman ako nabuhay para busugin ng mata mo sa kalaswaan. Iniwan niya na ito at dumiretso na siya sa kanyang silid. Ang silid na pinagagamit niya kay Morgan ay silid ng kanyang ama't ina. Malinis pa rin naman ito dahil hindi niya napapabayaan ang silid na yun. Sana lang tama ang ginagawa niyang pagtulong sa lalaking yun kahit na panay lamang naman ito reklamo. Itinuro po ninyo sa akin ang maging mabait sa kapwa. Sana lang po hindi ako nagkamali na tulungan si Morgan. Sana po hindi ako mapahamak. Ito ang kanyang mga sinasabi habang nakatingin sa litrato ng kanyang mga magulang. Kinaumagahan, maaga siyang gumising. Inilaga niya ang mga herbal na ibinili ng uncle niya na dapat ay maipainom niya kay Morgan. Makakatulong ito sa mabilis na recovery nito. Magandang umaga, bati niya nang makapasok sa silid nito. Ito ang gawin mong tubig sa ngayon. Tapos kung kaya mong lumakad patungo sa kusina, sumunod ka na upang makapag-almusal na tayo. Ngunit kung hindi mo pa kaya, hahatira na lang kita. Pinutol siya nito. Hindi naman ako baldado. Sa tingin ko kaya ko nang maglakad. Inis nitong sabi. Di mas maganda. Hindi na siya mag-e-effort pa na dalhan ito. Don't worry. I'll pay you when I get home. Hindi ka mawawalan sa serbisyo na binibigay mo. Wika pa nito. Hindi to serbisyo. Tulong to, Morgan. Sa susunod na magsalita ka pa ng nakaka-offend, hindi ako magdadalawang isip na gantihan ka ng mas nakaka-offend na mga salita. Banta niya bago ito inirapan. Ngunit siya pa ang nagilty sa pagtataray niya bigla. Napabuntong hininga siya bago nag-focus na lamang sa pag-aayos ng plato sa mesa. Bakit ba napakadali niyang mag-guilty? Lumabas na si Morgan. Napasulyap siya dito bago nagsalita. Pasensya ka na sa naging attitude ko kanina lang. Dapat inunawa pa kita dahil ligaw ka sa ngayon. Pasensya na. Baka sa mukha nito ang bahagyang gulat. Ngunit agad rin naman itong nag-iwas ng tingin bago nagsalita. Hirap sigurong maging mabait, no? Hindi mo naman kasalanan pero inaako mong kasalanan mo at nagigilty ka pa. Forget about it. Just eat. Pinutol na nito ang usapin na yun. Nakahinga naman siya ng maluwag at nagsimula na ngang kumain. Matapos ang umagahan, nagligpit lang sa Esperanza bago nag-proceed na sa pag-ayos ng ibibenta niyang mga souvenirs na gawa niya. Ipapaubos niya na ito upang makagawa na naman ng panibago para sa mga turista sa kanilang isla. Where are you going? Takang tanong ni Morgan nang makita siyang palabas na sana. Maghahanap buhay. Maraming turista dito sa isla. Ibibenta ko yung mga souvenirs na gawa ko para makagawa ulit ako ng panibago. Dumito ka na lang muna at ipahinga yung sarili mo upang makabawi ka agad ng lakas. Mamaya ay susubukan kong humiram ng cellphone sa uncle ko upang makatawag ka sa pamilya mo. Baka nag-aalala na sila sa'yo. Bakit magtitinda ka pa? Dumito ka na lang muna. Ako na lang ang bibili ng mga paninda mo. Babayaran ko ang mga araw mo na maaabala dahil nandito ko. Wala ka namang pera sa ngayon. Wala kang kahit ano. Kapag tumambay ako at nakipagtitigan lang sa'yo maghapon, wala akong kikitain para maipambili tayo ng kailangan. Nagastos ko na ang perang pangkonsumo ko sana dahil nagpadala ko kay tiya ng pera upang mabilhan ka ng gamot talaga. Hindi niya na ito hinintay sa sagot nito dahil lumabas na siya. Mauunahan pa kasi siya, baka wala na siyang mabentahan. Sa loob-loob ni Morgan ay kinain siya ng guilt. Napakabuti ni Esperanza sa kanya. Ngayon lang niya ito naranasan na may isang taong nagsasakripisyo para sa kanya kahit walang-wala na rin ito. Bukod sa mga magulang niya, si Esperanza pa lang na ibang tao pa ang gumawa nito sa kanya. Mariin siyang napapikit. Naisip lang kasi niyang sobrang rude pala niya rito. Una pa lang kahit na hindi naman dapat niya ito ginagawa dahil tumutulong lang naman ito. She will never forget Esperanza. Makabalik man siya sa Manila ay babalikan niya ng tulong ang manang na dalaga na nagligtas sa kanyang buhay. Maghapon itong wala. Sa maghapon na lumipas, nakatulala lang siya dahil hindi naman siya makakilos ng maayos. Masakit pa kasi ang katawan niya. Bandang 5:00 ay nakauwi na si Esperanza.
Nakita niyang ubos na ang tinda nito at malawak din ang ngiti nito. Masaya din naman siya na naubos ang pinagmamalaki nitong handmade nitong souvenirs. Marami sigurong turista, no? Pasimpleng tanong niya. Oo, marami. Buti nga napaubos ko. Nalulungkot kasi ako kapag hindi dahil pakiramdam ko walang nagandahan sa gawa ko kapag hindi nauubos. Hindi na siya kumibo. Hindi pa man umiinit ang puwitan ni Esperanza sa upuan, bigla namang may pumasok na babae. Nagulat pa nga ito nang makita siya. Gising na pala siya. Nga pala, Esperanza, nagagalit si Maming at bala ka daw sugurin dahil inagawan mo raw ng customer ang anak niya. Po, tiya, hindi ko naman po kasalanan na sa akin bumibili. Inilalako ko lang naman po ang sa akin. Paliwanag ni Esperanza. Baka ho mali na naman ang kwento ni Jessa kay Maming. Dagdag na paliwanag pa nito. Wala pa naman ang uncle mo dahil parating pa lang yun. Natagalan kasi sa bayan. May takot sa boses ng tiya na Esperanza. Baka mamaya, awahin ka na naman ng mag-ina at insultuhin ka na naman. Hindi ko na lang ho papatulan, tiya, pero salamat po sa pagbalita sa akin. Ilang sandali pa ay may babae nang sumigaw mula sa labas ng maliit na tahanan na Esperanza. Esperanza! Ikaw na bata ka, napakasalbahe mo, talagang bata ka. Inagawan mo si Jessa ng mga customers. Para kang uhaw na uhaw sa pera. Ikaw lang bang may kailangan ng pera? Esperanza kami rin, pero nire-respeto namin ang kapwa naming nagtitinda. Unbothered lang si Esperanza habang ang tiya nito naiinis na rin ngunit wala namang magawa. Ngunit ibahin siya ng mga ito dahil pumapatol talaga siya kahit kanino. Naririndi na siya sa boses ng mag-ina kaya naman siya na ang lumabas upang turuan ng leksyon ng mag-ina. Napasulyap siya kay Jessa bago na pangisi. Hindi na ako magtataka kung bakit mas gusto nila kay Esperanza. Lamang na lamang naman kasi ng ganda si Esperanza kahit na manang ito. Ikaw, pinanindigan na ng mukha mo ang pagiging manang mo eh. Morgan, tinawag siya na Esperanza. Sinasaway siya nito. Bakit pababayaan mo yung behavior ng mga yan? Masasanay sila na maliitin ka. Hindi rin naman sila mataas. Walang maipagmamalaki pero kung manglait kala mo kung sino. Mahiya nga kayo sa bilyonaryong kaharap nyo. Napapalatak pa siya. Hindi kita pinagtatanggol. Inis na sabi pa niya kay Esperanza. Naririndi lang ako sa mag-ina na to na bumagay ang mukha sa ugali. Both ugly. Inirapan niya ang dalawa bago sinarahan ng pintuan. Don't let them bring you down. Life is not fair. Lumaban ka. Dahil kung sino pa ang tinatapakan, sila pa ang umaangat. Gets mo bang sinasabi ko? Kung hindi, bahala ka na. Magpapahinga na ako. Natawa ang tiya ni Esperanza nang makapasok si Morgan sa silid. Napakasungit naman pala nung niligtas mong estranghero. Akalain mong natahimik yung mag-inang Mosang. Bet ko ang estrangherong yun. Natatawa ang kanyang tiya. Nakita mo ba ang mukha nung mag-ina? Halos mamula sa galit at kahihiyan. Napailing na lamang sa Esperanza. Naaalala niya na balak nga pala niyang hiramin ang cellphone ng tiya niya upang makatawag si Morgan sa pamilya. Tiya, pahiram mo na nga ng cellphone mo. Importante lang, tiya. Palitan ko na lang po kapag naubos ang load. Walang pagdadalawang isip na pinahiram naman ito ng kanyang tiya. Ibalik mo na lang. Uuwi na muna ako dahil baka parating na ang uncle mo. Paalam nito na hinatid na lamang niya ng tingin. Matapos lang nitong makaalis, nagtungo siya sa silid ni Morgan. Hindi na ako kumatok. Nakahiram na ako ng cellphone sa tiya ko. Gamitin mo na at may load pa ito. Inabot naman ito ang cellphone at agad na nagtipa ng numero. Ilang sandali pa may sumagot na sa tawag ni Morgan. Boses lalaki at naka-loudspeaker kaya rinig niya. It's me, Morgan. Kamusta ang yate ko? Nakuha ba? Ito ang agad na bungad ni Morgan sa kausap. Boss, salamat naman at buhay ka. Opo, boss. Agad naman pong nakuha ang yate. Ikaw na lang po ang hinahanap ng search and rescue team na kinuha po ng magulang nyo para sa inyo. Tell them that I'm fine. And please don't be OA. Hindi na kailangang kumalat sa media na nawawala ako. I'm in good hands, but you need to pick me up. Malapit nang dumugo ang ilong ni Esperanza dahil puro English ang sinasabi ni Morgan. Natapos ang usapan nila at ibinalik na ni Morgan ang cellphone. Ayos na. Alam na nila kung nasan ako, so salamat. Mabuti naman, narinig kong nag-aalala na ang pamilya mo.
Sana tinawagan mo din sila para makausap o makamusta mo man lang. OA sila, basta alam na ng kanang kamay ko na ligtas ako'y ayos na yun. I need to go back because I have a lot of work to do. Basta makita kong magiging maayos ka, hindi kita pipigilan. Ayoko lang na mapahama kayo dahil kargo pa rin kita. Obligasyon ko na ngayon na malamang nakauwi ka ng maayos. You're not my bodyguard, so chill. Natawa pa siya bago inaya ng kumain ng dalaga ng dinner. Isang araw pa ang lumipas, dumating na ang sundo ni Morgan. Dala ng kanang kamay niya ang panibagong yate na pinabili niya dahil nais niyang magarbo ang ipangsusundo sa kanya at hindi basta kung anong bangka lamang. Ito na ang araw na lilisanin niya na ang isla at ang dalagang manang na si Esperanza. Maayos ka na ba talaga? Panigurado pa nito. Uuwi ba ako kung hindi? Mas magagamot ako doon. I have a private doctor, so you don't need to worry. Sagot niya bago lumabas na ng maliit na barong-barong. Kinuha niya ang perang pinadadala niya sa kanyang kanang kamay. Take the money. This for your help, Esperanza. Saad pa niya rito. Hindi ako humihingi ng bayad sa tulong ko. Masaya ako na kahit sa maliit na paraan, nakapagligtas ako ng buhay. Hangad ko na lang na maging maayos ka na. At mag-iingat ka kasi para hindi ka na napapadpad sa kung saan-saan. Napailing na lamang siya. Pinilit niyang iwan ng pera bago sumakay sa kanyang yate. Makakauwi na rin siya sa wakas. Hindi niya matatagalan ang environment sa isla na yun dahil masyadong mahirap at napakabaduy ng mga tao. Boss, kamusta ka naman? Mukha ba akong hindi maayos? Inis niyang tanong sa tauhan, imbis na sagutin ito. Buhay pa naman ako, kaya may magpapasahod pa sa'yo. Malas mo pag namatay ako. Dagdag pa niya. Oo nga boss, natatakot na nga ako eh. Baka dedo ka na. Boss, mabait pala yung taong nag-alaga sa'yo no? Halata naman kasi sa kanya na mabuti siyang tao. Kaya lang ay baduy ang porma. Maging ito ay napansin din pala kaya natawa siya. Ngunit may tanong lang si Morgan sa isipan niya habang palayo na ang yate sa isla. Ayos lang bang iwan niya ang dalaga doon? Mahirap ang buhay nito at inaaway pa ito ng mga tao doon. Eh ano naman ba? Kargo pa ba niya ito? Nagtatalo ang isip at puso ni Morgan. Kawawa lang siya kapag naiwan siya doon. Bulong pa niya bago inutusan ng tauhan niya na ibalik ang yate. Balik. May nakalimutan akong dalhin. Simpleng utos lang niya na sinunod naman ito. Boss, ako na kukuha. Ay ano bang nakalimutan mo? Ako na. Tipid niyang sagot. Oh, gulat na gulat sa Esperanza nang siya ay makita. Bakit bumalik ka? May problema ba? Nakalimutan kita. Walang emosyong sagot niya. Hinila niya si Esperanza palabas sa bahay nito. Let's go. Bibigyan kita ng proper education at magandang buhay sa Maynila. Saad pa niya habang ito ay hila. Ngunit pinigilan siya nito. Dito lang ako, Morgan. Mahal ko ang lugar na to. Dito na ako pinanganak kaya dito lang ako sa isla. Ano bang pumasok sa isipan mo? Sasama ka sa akin sa ayaw mo man o sa gusto. Matigas na wika niya bago ito puwersahang hinila papasok sa yate. Sigaw ng sigaw si Esperanza. Kidnap to! Ano ba? Ayokong sumama sa inyo. Sana hindi na lang kita tinulungan. Masamang tao ka. Umiiyak na wika na Esperanza. Napailing siya. Masama ba siya kung ang gusto niya ay pagandahin ang buhay nito? Masama pa pala siya nun. Napailing siya bago sumenya sa tauhan niya na wag na lang pansinin ng dalaga. Sa huli, pasasalamatan mo din ako, Esperanza. Don't worry. I let them know na nasa akin ka. Hindi na mag-aalala ang uncle at tiya mo pag nalaman nilang gaganda ang buhay mo. Isang malakas na pagsipa sa maselang parte niya ang ginawa na Esperanza. Napadaing siya sa sakit. Kapag nabaog ako, it's your fault, woman. Galit niyang sigaw. Natakot ito't napaupo habang lumuluha. Ikaw kasi, bakit mo ba ako sinasama? Eh ayoko nga. Masaya na ako sa buhay ko. At isa pa, hindi kita lubos na kilala, Morgan. Pangalan mo lang ang alam ko pero ang pagkatao mo ay hindi. Hindi mahalagang makilala mo ko. Hindi ka pa magpasalamat na pagagandahin ko na nga ang buhay mo. Magtiwala ka sa akin, Esperanza. Hindi lang talaga kita maiwan. Humina ang boses niya at napairap. Sinalubong sila ng magarbong sasakyan niya pagsampa pa lang ng yate. Sumakay sila at agad na dumiretso pauwi sa kanyang mansyon. This is Manila.
Maraming buildings dito at paniguradong mag-e-enjoy ka sa panibago mong buhay. Paliwanag pa niya kay Esperanza. Masaya ako sa isla. Tangi nitong sagot. Krimen ang ginawa mo sa akin. Sinamaan pa siya nito ng tingin, ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Nakarating sila sa mansyon at agad na sinalubong ng mga katulong. Pinaasikaso niya si Esperanza sa mga ito upang linisan at damitan ng maayos habang siya ay dumiretso na sa nakahanda niyang paliguan. Ilang araw siyang nakaranas ng hirap, parang taon ang itinagal niya sa isla. Boss, si Esperanza, ayaw pumayag na hindi mag-duster. Mariin siyang napapikit. No, isuot ang sinabi ko. Mawawala ang pagiging manang niya sa poder ko. Boss, tama ba ang ginagawa natin? Kidnap po ang magiging kaso mo kapag nakalabas ang balitang to. Hindi mo naman siya kargo. Pwede ko siyang ibalik sa isla. Hindi ko siya gustong ibalik sa mahirap na sitwasyon niya doon. Isang kahig, isang tuka. Ulila na rin siya at ang uncle na lamang niya ang pamilya niya doon. Hindi ba't mas magiging maayos siya dito? Sa una lang siya maninibago. Sa tono mo, boss, nag-aalala ka sa dalagang yun. Sa ilang araw na panunuluyan mo sa kanya, nahumaling ka na ba sa kanya? Baduy siya pero masasabi kong maganda siya, boss. Sinamaan niya ng tingin ang makulit niyang kanang kamay. Mas nangunguna ka sa nararamdaman ko. Puso mo ba to? Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Iwan mo na ako at baka mainis lang ako. Iniwan naman siya nito. Nahuhumaling na nga ba siya sa dalaga? Hindi niya alam ang sagot. Basta hindi niya ito magawang iwan, lalo na't alam niyang mahihirapan lamang ang dalaga. Umiibig na ba siya? Bakit sama ng nababae pa kung ang dami namang modelo na patay sa kanya? Natawa siya bago sinubukang isipin ng mabuti kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa manang na dalaga. Naninibago si Esperanza sa lahat, maging sa laki ng kama niya o sa damit na suot niya. Masyado itong marangya para sa kanya. Masyadong sobra ang buhay na ito kumpara sa buhay na kanyang kinagisnan. Hindi yata niya kayang makibagay sa lugar na ito. Naisa na niyang makausap si Morgan. Magandang tanghali po. Nagugutom ka ba, ma'am? Sana ay nagsabi ka na lang upang dalhan ka na lang namin sa iyong silid. Bungad ng babaeng isa sa mga kasambahay ni Morgan dito sa mansyon. Hindi naman ako nagugutom at saka Esperanza na lang sana, wag nang ma'am. Nais ko lang sanang makita si Morgan. May mahalaga lang sana akong sasabihin. Po, ma'am, umalis na po si sir kanina pang umaga. Maaga po siyang umalis, ma'am, kasi may trabaho po siya. At mamaya pa po yung uwi niya kung nais mo siyang makausap. Ma'am, gusto mo bang tawagan siya? May telepono naman po dito sa bahay na nakakonekta sa opisina niya kung talagang importante po yung sasabihin ninyo. At saka masanay ka na po dahil ito talaga ang obligasyon namin sa inyo. Hindi po kami maaaring sumuway sa mga bili ni Sir Morgan. Paliwanag pa nito sa kanya. Napatango na lamang siya bago inalam ang teleponong sinasabi nito. Si Esperanza to, pasensya na kung napatawag ako. Nais ko lang. Naputol siya sa sinasabi niya nang may babaeng nagsalita. This is Mr. Morgan's office. What can I help you? Si Morgan sana ang kailangan ko makausap. Sagot niya rito. May appointment po ba kayo, ma'am? May appointment lang po ang maaaring kumausap kay Mr. Morgan. Ngunit kung ngayon naman kayo magpapa-appointment, hindi po namin maaasikaso dahil sa puno na po yung schedule niya this whole week. Pero kasama naman niya ako sa bahay. Hindi ko na yata kailangang humingi ng appointment. Maaga lang kasi siyang umalis kaya hindi ko na inabutan. Pero may importante lang kasi akong sasabihin. Sana pagbigyan niyo na po ko. Pasensya na po. Sagot nito bago ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Esperanza. Gusto na niyang umuwi. Napaupo siya sa couch bago malungkot na napatulala. Kamusta na kaya ang angkel at tiya niya? Sana ay ayos lang ang mag-asawa na ito dahil malulungkot siya kapag nalaman niyang malungkot din ang mga ito sa biglaan niyang paglisan sa isla. Sinong kausap mo? Kunot ang noo ni Morgan nang makitang katatapos lang ng sekretarya niyang makipag-usap sa telepono niyang nakakonekta sa mansyon. That's my personal telephone. Why are you using it? Napataas ang kanyang kilay. Mr. Morgan, may tumawag po kasi kaya sinagot ko na po dahil wala ka pa. Isang babae po yung tumawag. Kasama mo daw sa mansyon. May sasabihin lang daw po siyang importante. Ngunit hindi ko pinansin. Baka po nagpapanggap lang. Her name is Esperanza. Sa susunod, huwag mong pagbababaan. Wait me para malaman ko agad.
Tinawagan niya ito pabalik, ngunit walang sumasagot kaya pinatay na rin niya. Bumalik siya sa upuan niya upang matapos na ang mga tambak niyang trabaho. Balak sana niyang mag-overtime, ngunit naisip niyang walang kasabay si Esperanza, baka hindi ito kumain. Kaya naman umuwi na lamang siya ng maaga. Dinatnan niya ang dalaga na tulog sa couch. Ayon sa mga kasambahay na naiwan sa mansyon kasama nito, ay nagpilit daw itong tumulong sa gawaing bahay. Pinagod nito ang sarili, dahilan para makatulog na ito sa couch. Sa susunod na magpilit siya, huwag ninyong payagan. Ito ang mahigpit na bilin niya sa mga kasambahay. Madahan niyang kinarga ang dalaga upang dalhin ito sa silid nito. Maingat na maingat siya nang ibaba ito sa kama. Pinagmasdan na muna niya ang maamong mukha na Esperanza bago napangiti. Nagulat nga siya nang napangiti siya kaya agad niyang inayos ang sarili. Nahuhulog na ba siya sa manang na ito? Sa dinami-dami ng babaeng patay na patay sa kanya, ay sa manang pa siya mahuhulog? Pilit kinukumbinsi ni Morgan na wala siyang nararamdaman para sa dalaga. Naawa lang ang dahilan kung bakit niya ito kinuha. Utang niya ang pangalawang buhay sa dalaga, kaya nais lang niyang gantihan ng kabutihan nito. Nakauwi ka na pala? Tanong nito nang magmulat. Nagulat pa siya dahil napakalakas naman ng pakiramdam nito. Matulog ka lang. Palabas na din ako. Hiniga lang kita. Pero hindi pa ako kumakain, Morgan. Hinihintay kasi kita pero nakatulog ako. Bakit ba hindi ka kumain? At sa susunod, huwag kang kikilos dito sa bahay. All you need to do is prepare yourself dahil bukas darating na ang tutor mo. Alam ko naman pero kumain ka na ba? Hindi pa. Sagot naman niya. Agad ditong umalis ng kama. Ipaghahain kita para sabay na tayong kumain. Inunahan na siya nitong lumabas. Sumunod naman siya kay Esperanza hanggang sa dining area. Sabay silang nag-dinner bago siya nagtungo sa silid. Napakarami niyang hinahabol kaya wala siyang oras kahit makipagkwentuhan man lang sa dalaga. Alam niyang maninibago ito, ngunit para rin naman ito sa kapakanan nito. Naitawag niya na sa kamag-anak nito sa isla na nasa pudar nga niya sa Esperanza at wala namang naging problema sa mga ito dahil mapapabuti naman daw ito. Samantala sa Esperanza, habang nasa silid, hindi maiwasang maiyak. Napakalungkot kasi ng buhay dito sa Manila kumpara sa isla. Kahit hirap siya dun, masaya naman at madami siyang nakakasalamuha. Dito ay palagi lang siyang naiiwan. Wala naman siyang alam na puntahan dahil hindi naman niya alam ang lugar na to. Para siyang nakakulong sa hawla. Kinabukasan, maaga na namang wala si Morgan, kaya naman hindi na siya nag-abala pa. Bandang 8:00 nang dumating ang kanyang tutor. Sinimulan nito ang pagtuturo sa kanya ng mga subjects na agad naman niyang nauunawaan. Nakakasabay naman siya kaya hindi rin ito nahirapan sa kanya. At natutuwa pa nga ito na kahit daw sa isla ito lumaki na malayo sa kabihasnan, hindi siya lumaking mangmang. Kamusta naman ang unang araw? Tanong ni Morgan sa nakuha niyang private tutor. Matalino ang batang yon, nakakatuwa naman. Sa tingin ko madali niyang maipapasa ang mga test at walang hirap na makakapagtapos ng high school. Ito ang ibinalita ng tutor na Esperanza sa kanya. Napangiti siya bago ibinaba ang tawag. Maganda ang nagiging balita lagi ng tutor na Esperanza kay Morgan. Ngunit lingid sa kaalaman niya na hindi talaga matiis ng dalaga ang lungkot gayong palagi din naman siyang wala. Kaya isang araw, habang gumagayak siya ng maaga patungo sa trabaho, ay sumakay na pala si Esperanza sa kotse niya upang sumama ito sa kanya. Hindi niya ito napansin hanggang sa makarating sa kumpanya dahil walang ginagawang ingay si Esperanza. Sa opisina nang makapasok siya, ay agad na tumatawag ang tutor nito. Bakit? Bungad na tanong niya. Sir, hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas sa silid niya. Sa tingin namin tulog pa. Hintayin mong magising. Baka napagod o napuyat. Biling niya bago ibinaba ang tawag. Si Esperanza naman ay agad na nakababa na ng kotse at nagtago. Sinundan niya si Morgan, ngunit nawala ito sa paningin niya. Ngayon ay hindi niya na alam kung paano niya ito makikita ulit. Hindi rin niya alam ang pauwi sa mansyon. Maling ideya ang ginawa niya dahil ipinahamak lamang niya ang sarili. Gusto niyang maiyak, ngunit nakakita siya ng guard na maaari niyang hingan ng tulong. Sir, pwede bang magpatulong na makita si Morgan? Mayaman siya at sa pagkakaalam ko dito siya nagtatrabaho. Nanggigilid na ang luha niya sa takot nang tuluyan siyang mawala. Po, ma'am, ang taong tinutukoy mo ay ang may-ari mismo nitong kumpanya. Ngunit ma'am,
Hindi ka basta makakalapit sa kanya. Kailangan mong magpa-appointment sa kanyang sekretarya. Paliwanag ng gwardiya sa kanya. Pero kailangan ko pa po ba yun? Kilala naman niya ako. Maaari ko bang makausap ang sekretarya? Nasa 5 palapag. Mag-elevator ka na lang, ma'am. Tinuro ng guard ang elevator. Inihatid pa siya nito sa 5 palapag dahil siya'y nakiusap. Hindi kasi siya marunong gumamit ng elevator. Mabuti na lang at mabait ang gwardiya at siya'y tinulungan. Inihatid siya sa sekretarya ni Morgan at ito naman ang kumausap sa kanya. Ipinaliwanag nito na hindi nga siya maaaring pumasok. Pakisabi na lang na nandito ko, hinihintay ko siya. Pakiusap niya sa sekretarya. Ngunit may babae na naman na biglang dumating. Sa tingin pa lang nito ay maldita. Who are you? At bakit gusto mo makausap si Morgan? Ikaw. Bumaling ito sa sekretarya ni Morgan. Sino bang nagsabi sa'yo na magpapasok ng hampas lupa dito? Itaboy ang babaeng yan. Naalibadbaran ako. Super baduy ng suot. Parang galing probinsya. Mapang insulto nitong Saad. Napayo ko si Esperanza. Pasensya na, Ma'am Linda. Si Sir po nasa loob. Bilin po kasi niya na walang papasok. Kilala mo ko kaya wag mo kong galitin. Open this damn door dahil ngawit na ako. At itong babae na to. Turo pa nito sa kanya. Wag mong hayaan na tumambay dito. Paalisin mo na. Masusunod po, ma'am. Bakit ang unfair naman? Porket mas maayos ang isa, ito na ang pinapasok. Kilala din naman siya ni Morgan ah. Ma'am, alis na po. Baka magalit palalo ang maldita na si Ma'am Linda. Nakikiusap ang sekretarya. Di bang hintayin ko na lang siya dito sa labas? Pakiusap, hindi ko kasi alam na umuwi. Naluluha na siya. Nagulat na lamang si Morgan nang biglang pumasok si Linda. Why are you here? Walang ganang tanong niya. Namiss kita eh. Linda, hindi ako interesado sa'yo kaya tumigil ka na sa pangungulit mo. Hindi pa ako sawa. Nga pala, sino ba yung babaeng nasa labas? Super badoy. Kinukulit yung sekretarya mo na papasok daw para kausapin ka. Natawa pa si Linda. Labo mo naman gawin yun, nakausapin ng walang appointment. Dagdag na wika pa nito. Kaagad siyang tumigil sa ginagawa at nilabas ang tinutukoy nito. Nakita niya si Esperanza na nakamukmuk sa gilid ng pinto habang binabantayan ito ng kanyang sekretarya. Paano itong nakapunta dito? Kaagad niya itong inalalayang tumayo. Masamang tingin ang ibinigay niya sa kanyang sekretarya. Bakit hindi mo ako sinabihan? Kilala ko ang babaeng to. Hindi mo siya dapat pinaghintay dito sa labas. Sir, hindi ko po alam na kilala mo siya. Si Ma'am Linda, nais po sana siyang paalisin eh. Morgan, tuwang-tuwa si Esperanza at lumuluha na pala ito. Niyakap siya nito habang ramdam niya ang takot ng dalaga. Sa awa niya, nakakuyom ni Morgan ang kamao. Bakit ba kasi nandito ka? Mapapahamak ka lang. Mawawala ka kung hindi kita nakita. Hihintay naman kita eh. Nakasakay ako sa kotse mo kanina, hindi ko lang pinaalam. Nalulungkot kasi akong maging tambay sa mansyon. Napakalungkot doon, Morgan. Palagi ka na lang wala kaya naisip kong sumama sa'yo. Inakay niya ito papasok sa opisina. Gulat na gulat si Linda. Hey, why are you taking that woman? Hampas lupa at baduyang. Pinutol na siya ni Morgan. Ingat ka sa mga sinasabi mo, Linda. Hindi mo kilala ang babaeng iniinsulto mo. Ikaw ang dapat na umalis sa opisina ko na iintindihan mo. Alis! Utos niya rito. Seryoso ka? Hindi ko naman alam na kilala mo siya. At saka, ano mo ba siya? Mas maganda naman ako sa babaeng yan. Pagmamalaki pa ni Linda. Umalis ka na't huwag ka nang babalik. Mahalaga sa akin ang babaeng iniinsulto mo. Hindi mo siya kilala para laitin mo si Esperanza. Alis na, Linda. Bago pa ako mawala sa mood ng tuluyan at mapahiya ka. Banta niya sa dalaga. Padabog itong umalis. Hinarap niya si Esperanza. Dapat nasa mansyon ka't nag-aaral sa mga oras na to. Paniguradong hinahanap ka na ng tutor mo, Esperanza. Naiiling na dinampot na ni Morgan ang susi ng kotse. Pero ayoko pang umuwi. Nalulungkot ako doon, Morgan. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Ipapasyal kita bago tayo umuwi. Lumiwanag ang mukha ni Esperanza at malawak ang ngiti. Sa mall ay dinala niya ang dalaga upang ipag-shopping. Matapos maigala, dumiretso na sila sa mansyon. Nakausap niya ang tutor na bukas na lamang ito magturo. Morgan, iiwan mo ba ulit ako bukas? Nalulungkot ako. Natigilan siya at tinabihan ito sa couch. Napabuntong hininga siya dahil naaawa siya sa dalaga.
Sa ngayon, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko, Morgan. At ayokong nawawala ka sa paningin ko. Ikaw rin naman ang nagdala sa akin dito. Isama mo na lang ako kahit saan. Kinuha mo lang ba ako para iwanan? Malungkot na tanong ng dalaga. Naka-leave ka, boss? Hindi niya sinagot ang tanong ng kanang kamay niya, bagkus ay pinagpatuloy lang niya ang ginagawa niya. Nakatuon ang atensyon niya sa laptop dahil kahit naka-leave, kailangan niyang mag-monitor sa company. Seryoso ka, boss ha? Itinigil niya ang ginagawa bago hinarap ang kanang kamay niya. Sabi ko, bantayan mo sa Esperanza, di ba? Mamaya kung saan mapunta yun ay maligaw pa. Boss, nasa garden lang naman, inaayos niya ang mga halaman. Malawak nga ang ngiti niya kumpara noong unang salta niya dito. Ibang klase ka talagang magpaamo, boss. Nabibilib na sabi pa nito. Hindi ko naman talaga dapat siya iniiwan dahil ako ang nagdala sa kanya sa lugar na to. Nagigilty ako nung makita ko siyang umiiyak at nalulungkot. In love ka na ba, boss? Boss, ngayon pa lang binabati na... Pinutol niya ito. Shut up. Palagi kang nakasabi ng in love ako kay Esperanza. I'm not into her. Sa kumpanya lang ang atensyon ko. Gusto ko lang pasalamatan siya. That's why I want to give her the life that she deserve. Hindi iyon dahil sa umiibig ako sa kanya. I tried not to, so please, stop mentioning that. Defensive masyado si Morgan. Mas lalo lang tuloy naghihinala ang mga tao sa kanyang paligid. He's really trying na hindi mahulog kay Esperanza. Kahit paniloloko niya ang sarili niya at sinasabing hindi siya mahuhulog ay pinagpipilitan pa rin niya. Nilalabanan niya ang puso niya kahit na pati isip niya. Bumibigay na sa totoo lang. Sorry boss, feeling ko lang naman kasi sa nakikita ko. Iba mo kasi siyang tignan eh. Iba sa mga babaeng nakakasalamuha mo na. Halimbawa na lang si Linda na naka-flirt mo boss. Wala ka ng amor sa kanya. Si Esperanza na ang pinagtutuunan mo ng atensyon. Kahit ano pang sabihin o ipaliwanag mo, hindi nga. Iba si Linda at iba si Esperanza. Sobrang laki ng kaibahan nila. Hindi na ito kumibo. Morgan, hingal si Esperanza nang siya ay lapitan. May dala itong bulaklak. Inipit ito ni Esperanza sa gilid ng buhok nito bago ngumiti sa kanila. Bagay ba sa akin? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang bulaklak. Napakaganda. Bulong niya. Nagagawang napatingin ang kanang kamay niya sa kanya, kaya naman inayos niya ang sarili. Pwede na, bagay naman. Sagot niya bago iniwas ang tingin. I'm busy, Esperanza. Dagdag niya pa rito. Pasensya na. Tumalikod na ito at sila ay iniwan. Hindi kaya magtampo si ma'am sa attitude mo sa kanya? Umaasa pa naman siyang magugustuhan mo talaga. Umalis ka na nga din, napipikon na ako sa'yo. Utos niya bago nag-focus na sa kanyang kanina pa ginagawa. Bandang tanghali, naputol siya sa trabaho niya nang may tumawag sa kanya. Sinagot niya ito dahil ina niya ang tumatawag. Why? Tanong niya. Son, are you home? We need to talk. May nakarating na balita sa akin from Linda. Mariin siyang napapikit. That's not true. Too late anak. Nasa loob na ako. Nakita ko na ang babaeng tinutukoy ni Linda. Esperanza, samahan mo ko kay Morgan. Rinig pa niyang wika ng ina niya sa dalaga. Kaagad siyang tumayo at sinalubong na ang mga ito. Kita niyang nahihiya sa Esperanza habang ang ina niya nakangiti nang siya ay masilayan. Napasulyap din siya sa pinsan niyang si George na kasama pala ng kanyang mami. Well, she's simple but gorgeous. Komento ng pinsan niya habang natatawa. Tinapik pa nito ang balikat niya bago bumulong. Hindi ka makakatakas kay tita. You know her. Nga pala si Linda ang sisihin mo kung bakit nalaman niya. Galit na galit ba naman sa babaeng binahay mo dito sa mansyon? Now, explain everything to me. Saad naman ang ina niya na naghihintay sa kanya. Napabuntong hininga siya. Esperanza, sa kwarto ka na muna. Utos niya sa dalaga. Pero tutulungan kitang Pinutol niya ito. Pasok na sa kwarto mo. Napalakas ang kanyang boses. Nakita niya ang takot nito sa mata, ngunit agad din naman itong sumunod. Hey, that's rude. She's innocent. Si Linda lang naman ang nagsiwalat kay tita. Hindi nagustuhan ni George ang attitude niya kay Esperanza. Nabigla lang naman siya dahil sa inis. Ganyan mo ba siyang itrato dito? Naiiling na tanong ng kanyang ina. Gusto ko lang namang malaman kung paano at sino ang babae sa buhay mo. Care to tell me? Why do you need to know, ma'am? May sariling buhay naman na ako. Successful na ako. And I can do whatever I wanted.
Pipigilan mo pa ba ako, ma'am? She saved my life and I owe her a lot. Gusto ko lang gumanti sa mga tulong niya. That's why dinala ko siya dito sa Manila para bigyan ng proper and good education. At para pagandahin ang buhay niya. That's all. Are you sure that's all the reason? Nothing more? Gusto kong maging tapat ka para alam ko. Legal ba na kinuha mo siya o may ginawa kang krimen? Morgan, hindi siya tuta na pwedeng basta mo na lamang bitbitin. Is that really important right now? Mas maayos naman siya dito compared to that island. Mapapabuti siya dito sa poder ko. Then kapag kaya na niya, pakakawalan ko na siya. At mamumuhay na siya ng maayos dito sa Manila. Gosh! Are you out of your mind? You kidnap her? Oh my gosh, Morgan! Ano bang pumasok sa utak mo? Hindi mo siya kailangang ikulong dito kung nagpapasalamat ka lang. Sabihin mo nga ang totoo kung bakit hindi mo siya mapakawalan. Gusto mo na ba ang babaeng yun? Don't you dare lie to my face, Morgan. I am your mother and I know you well. Mahina siyang napamura. Tama ba ang naiisip ko? Tell me, son. Tama ba ako? I don't know, ma'am. I'm trying to figure out why I don't want to leave her. Damn, Linda is so disgusting for doing this. Akala ba niya makukuha niya ako kahit malaman niyo? No, nothing changed cause still I'm not interested to her. At hindi ko pa din pakakawalan si Esperanza. Madiin niyang wika. Umiiyak si Esperanza habang yakap ang kanyang sarili. Nagulat siya sa pagbukas ng pinto at tumambad ang ina ni Morgan sa kanya. Let's go, Iha. I'm so sorry. You don't deserve to be here. Para kang ibon na nakakulong lang. I'm really sorry, Iha. Don't worry, I'm here. Magtiwala ka lang at aalagaan kita. Inalalayan siya nito palabas ng silid. Po, bakit po, ma'am? Paano po si Morgan? Iiwan na po ba natin siya? Nagtataka siya sa mga nangyayari. Hindi naman po niya ako sinasaktan. Sadyang nalulungkot lang po ako. Paliwanag niya upang linisin ang pangalan ni Morgan sa pag-aakala na baka inaakala ng ina nito na sinasaktan siya ni Morgan. No, Iha. Bigyan lang natin siya ng panahon na makapag-isip. This is for you, Iha. So for now, pabayaan na muna natin si Morgan. Kapag tama ang hinala ko, pupuntahan ka niya. Tumango na lamang siya at nagtiwala sa ina ni Morgan. Nakita niya itong tila ba wala lang rito na aalis siya, kaya bigla na lang siyang nasaktan. Bakit parang ayos lang dito na umalis siya? Umaasa pa man siyang pipigilan siya nito. Morgan, sambit pa niya sa pangalan nito. Ngunit inirapan lamang siya ng lalaki. Huwag kang mag-alala sa akin, magiging maayos lang ako. Sorry, nangyari pa sa'yo ito. Morgan, mabait ang mami mo at nagtitiwala ako sa kanya. Tignan mo ang sarili mo. Nakakaawa kang babae ka. Sa sobrang bait mo, nagiging mangmang ka na lalo. Nakakairita ka. Tsaka wala naman akong pakailam kahit umalis ka. Yan naman ang gusto mo, di ba? Hindi ka marunong magpasalamat na binibigyan kita ng magandang buhay. Sige na, umalis ka na. Kung gusto mo, bumalik ka na sa isla. Mas bagay ka nga doon. Baduy at manang na babaeng kahit anong gawin, hindi pa rin bagay na tumira sa Manila. Tingin mo maghahabol ako at mag-aalala sa'yo? Swerte mo naman pala kung ganun. Umalis ka na nang walang sinasabi dahil wala rin naman akong pakialam, Esperanza. Nanginginig ang kamay niya dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya sa mga sinabi ni Morgan. Sana pinaalis mo na lang ako. Hindi yung nagbitaw ka pa ng masasakit na salita, Morgan. Pasensya na ha. Pasensya na kung kargo mo pa ako. Pero hindi ko naman hiniling yun. Masaya ako sa isla kahit mahirap ang buhay doon. Ikaw ang nagdala sa akin dito. At ikaw din pala ang mananakit sa akin. Sana hindi mo na lang ako pinakitaan ng maganda. Kung sasaktan mo lang din naman pala ako. Napahagulgol na siya bago na unang lumabas. Pinasakay siya ni George sa kotse at pinatahan ito. Baka naman hindi niya sinasadya. Hindi lang siguro siya maamin sa sarili niya. Stop crying na, Esperanza, tahan na. Pinapakalma siya nito. Ang sama niya. Bulong niya habang patuloy na umiiyak. Satisfied ka ba sa mga sinabi mo sa kanya? Sa tingin mo ba napatunayan mo sa akin na mali ako? Mas lalo mo lang ipinakitang tama ako at sa ginawa mo, sinaktan mo si Esperanza. Ibabalik ko na siya sa isla kung saan siya masaya. Napakasama mo, Morgan. Napakataas ng pride mo. Galit ang ina niya sa mga sinabi niya kay Esperanza. Tinalikuran na siya nito at tumalis na, habang ang kanang kamay niya ay tahimik lang gaya niya. Hindi ba tayo naman ang gusto nila? Magsabi ako ng totoo.
Sinabi ko naman ang totoo. Wika pa niya. Pero boss, yun ba talaga ang totoo? O pinagtatakpan mo lang ang nararamdaman mo? Tagus sa buto ang sinabi ng kanang kamay niya. Ngunit ipinahalata niyang wala itong epekto sa kanya. Leave me alone. Utos niya na agad naman itong sinunod. 2 araw ang lumipas. Wala pa rin sa trabaho ang focus ni Morgan dahil sa esperansa ang nasa isip niya sa 2 araw na nagdaan. Hindi ito mawala sa kanyang isipan. Sir, si Ma'am Linda po nasa labas. Napangisi siya bago nilabas ang madaldal na babae. Isang matalim na tingin agad ang isinalubong niya dito. Saan ka kumuha ng kapal ng mukha na pumunta sa kumpanya ko? Lahat gagawin ko para sa iyo, Morgan. Hindi mo naman pala siya mahal eh. Bakit hindi na lang ako? Maaari ako maging parausan mo, ayos lang sa akin. Pagsisilbihan kita at kaya ko ring maging simpleng gaya niya. Natutuwa ako na wala na siya sa poder. Pinutol niya si Linda. Nasusuka ako kapag nakikita ka. Oras na bumalik ka pa dito, magsasampa na ako ng kaso sa'yo sa pangungulit mo. Sa ngayon, palalampasin ko to, pati na ang ginawa mo. Tinawag naman niya ang kanyang sekretarya upang iutos na ilagay na sa blacklist si Linda. Iskandalo na naman ang hatid nito ngunit agad naman niya itong pinadampot sa mga guard. Dahil nawala na siya ng gana, dumiretso na siya sa mansyon. Alam ng mga kasama niya sa bahay na bad trip siya kaya walang imik ang mga ito at seryoso lang sa trabaho. Nasa bahay pa rin po siya ng mami mo, boss. Update ng inutusan niyang nagmamanman kay Esperanza. Kanang kamay lang naman niya ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sir, nga pala, sweet din pala sila ng pinsan mong si George. Sa tingin ko, close na silang dalawa. At parang balak ng ligawan ng pinsan mo sa Esperanza. Wala naman itong BF kaya sa tingin ko bagay naman silang dalawa. Sinamaan niya ito ng tingin. Sa tingin mo nakakatuwa yun? Pati ang inosenteng sa Esperanza papatulan pa niya. Buwisit siya. Nasuntok ni Morgan ang kanyang laptop. Boss, selos ba yan o inis lang? Gusto mo ikaw ang suntukin ko? Bakit naman ako magsiselos? Depensa niya sa sarili. Mga titig talaga ng pinsan mo, boss. Iba talaga eh. Parang magkikis nga sila nung isang araw. Nakuyom ni Morgan ang kamao niya. Nakarating ba sa boss mo ang mga plano natin? Tignan ko lang kung hindi umusok ang ilong nun. Natawa ang ina ni Morgan sa kalokohan nila. Upang mapaamin ito sa totoo, pinalalabas nila na sweet si George at Esperanza at mukhang gumana naman ang plano. Ilang araw na si Esperanza sa poder ng ina ni Morgan. Nalulumbay ang puso niya sa bawat segundo. Gusto niyang balikan si Morgan upang alamin kung ayos lang ba ito o kung kumakain ba ito ng tamang oras. Hindi pa rin niya matiis ang binata sa kabila ng pagtanggi nito sa kanya. Ngunit ayos lang yun, basta siya, totoo ang pinapakita niya kay Morgan. Walang sapilitan sa mga ipinadama niya dito. Oo, pinilit siya nitong isama. Ngunit kalaunan, natutunan niyang manatili at mahulog sa binata. Ngunit magkaiba sila ng nararamdaman dahil ito ay awa lang talaga ang nararamdaman para sa kanya. Malalim na naman ang iniisip mo. Bigla na lang sumulpot si George. Si George ay ang pinsan ni Morgan. Palagi itong kumakausap sa kanya at nagpapayo. Nangako din sila na ibabalik siya sa isla. Bigyan lamang daw ang ina ni Morgan ng ilang araw dahil may nais lang itong malaman. Pumayag naman siya dahil wala namang problema sa kanya ang magtagal pa sa lugar na ito. Nakasanayan na rin naman niya ang environment sa Maynila. Ngunit hindi maitatanggi na mas sanay siya sa isla at mas kaya niya ang buhay doon kumpara dito na nangangapa pa siya sa mga dapat niyang maging trabaho para mabuhay ang kanyang sarili. Ikaw pala, George. May pumasok lang naman sa isip ko, wala lang to. Depensa niya bagong umiti. Kumain ka na ba? Pag-iiba niya ng topic. Oo naman, kanina pang after ninyong kumain ni tita. Dito na rin ako nag-lunch. Maya-maya lang baka umuwi na ako kasi may inuutos si mami sa akin. Nga pala, sure ka bang magiging maayos ka sa isla once na bumalik ka doon? Kasi nag-offer naman si tita na gusto kanyang pag-aralin dito at bigyan ng magandang edukasyon. Hindi mo naman kailangang bumalik sa isla para lang mahirapan ulit. Tila ba, kinukumbinsi pa siya ni George na piliing manatili na lang dito sa poder ng tita nito. Ngunit paano niya malilimutan si Morgan kung palagi pa rin silang magkikita? Hindi niya nais na maghirap pa ang kanyang kalooban. Doon ako lumaki, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Bakit George, ihatid na ba ako? Natapos na ba ang araw ng hinihingi ng tita mo? Takang tanong niya pa.
Well, ngayong araw kasi ang ikatlong araw at ngayon din dapat ang araw na ibabalik ka na sa isla. Dahil tapos na ang palugit na hiningi ni tita para sa nais sana niyang alamin. Sa tingin ko, oo, Esperanza. Sa tingin ko, pagagayakin ka na ni tita. Since mabilis lang naman ang biyahe. Dahil sa private helicopter kayo sasakay upang hindi ka matagalan sa biyahe. Paliwanag ni George na tinanguan niya. Napabuntong hininga pa siya bago nagpaalam na maggagayak na upang hindi na magipit sa oras mamaya. Samantalang si Morgan naman, galit na sumunod sa bahay ng kanyang ina. Son, what are you... Hindi niya na pinatapos ang ina sa sasabihin nito. Naiinis siya pati sa kanyang ina. Asan si Esperanza? Oh, bakit ngayon mo pa siya hinahanap? Natawa ang ina niya habang nakataas ang kilay. Liv, wala kang mahanap dito dahil huli ka na. Parang tinusok ang kanyang puso. Fine, then I'll come back to her. Hindi ko dapat siya binigay sa'yo, mami. Galit si Morgan. Nasaan si George? Nasaan ang gagong yun na lumalandi kay Esperanza? Bro, what is happening? Nagtataka si George na tila ba walang alam sa nangyayari, pero alam niyang kunwari lang ito. Ikaw, galit na turo niya sa pinsan bago ito akmang susuntukin. Bakit mo nilalandi si Esperanza? Kala ba ninyo hindi ko malalaman? Tumigil nga kayong dalawa. Sigaw ng kanyang ina. Esperanza is gone. Hindi siya nagpahatid sa isla kaya mag-aaksaya ka lang ng oras mo kapag pumunta ka doon. Hindi mo mahahanap si Esperanza dahil hindi ko papayagan na kunin mo ulit siya at ikulong doon sa palasyo mong napakadilim. Sinasaktan mo lang din naman ang damdamin niya. So why would I give her? Pangangalagaan ko siya so don't worry. Mariin siyang napapikit. Mom, pigil si Morgan sa paggaralgal ng kanyang boses. Give her to me. Pakiusap, ibalik mo sa akin si Esperanza. I didn't mean to say those words. Hindi ko gustong saktan si Esperanza cause I cared so much to her. Napaluhod siya sa harapan ng kanyang ina. Ano bang kailangan kong gawin? Nagsusumamo siya sa kanyang ina. Ipaliwanag mo sa akin lahat kung bakit gusto mo siyang kuhanin. Kung bakit gusto mo siyang i-keep, Morgan. I need the whole damn reason and make it a valid reason. Kasi kung hindi, ay huling pagkakataon mo na to. You will never see her again. Kilala mo ko, Morgan. Hindi ako nagbibito ng salita na hindi ko kayang gawin. Kahit pa anak kita, wala kang magagawa basta sinabi ko. Banta nito sa kanya. Do you really need to know the reason? Oo naman, para alam ko kung magiging maayos ba siya sa poder mo. Go, start telling me and be honest. Napabuntong hininga siya bago nagsimula. The real reason was I cared about her. Everything about her. At first, I don't want to admit it. And I hate telling people kung bakit ba hindi ko siya mabitawan. Then when you took her, I realized how much I need that woman in life. Nasanay na ako sa maamo niyang ngiti, sa malambing niyang boses, at sa paulit-ulit na pag-aalala niya sa akin. Sa paulit-ulit na pagpapaalala niya sa akin ng mga tamang oras ng pagkain. I love her, Mom. Mahal ko si Esperanza. Mahal na mahal ko si Esperanza. Masaya na ba kayo na nalaman ninyo kung gaano ko kabalo sa babaeng yun? I'm obsessed with that manang. She's so gorgeous. Even if her style is manang and baduy. She's the one, Mommy. Eh di lumabas din sa bibig mo. Napailing ang kanyang ina. Napakatagal mong sabihin sa kanyang tipong nasasaktan mo na siya. Ginusto mo pang saktan siya bago umamin. Naiinis pa ang kanyang ina. Lumabas ka na dyan, Esperanza. Narinig mo naman siguro lahat. Nagulat siya at agad na hinanap ang dalaga. Nakita niya itong lumuluha na papalapit sa kanya. Narinig lahat ni Esperanza at talaga namang hindi niya napigil ang kanyang luha. Akala kasi niya, inubos niya ang sarili niya kahit hindi siya yung taong gusto nitong makasama hanggang dulo. Ngunit mali pala siya dahil mas mahal pala siya nito sa kanyang inaakala. At natutuwa siyang malaman yun. Nandito lang ako, Morgan. Luhaan niyang sambit. Inalalayan niya itong tumayo. Narinig ko lahat ng sinabi mo at masaya ako malaman ng totoo. Niyakap siya ni Morgan ng walang sabi. Naramdaman niya ang luha nito habang nakasubsob sa harapan niya. I'm so sorry for letting you go, Esperanza. Garalagal ang boses nito. I didn't mean to hurt you. I just don't want to hurry myself na sabihin agad na mahal kita. Kahit na hindi ko pa maamin sa sarili ko. Thanks to Mom cause I figured it out. Sabi na at magpapasalamat ka pa rin sa akin eh.
Natatawa pa ang ina nito. Bully. Bulong pa ni Morgan habang yakap pa rin siya. Natawa rin siya bago hinaplos ang buhok nito. Tahan na. Maayos naman ang lahat, di ba? Hindi na ako aalis sa tabi mo. Ikaw lang naman ang may gustong umalis ako. Wika pa niya kay Morgan. I don't want you to leave me. Sobrang gago ko lang na nasabi ko pa yung masasakit na salitang yun. Hindi naman talaga yun ang totoo. Gusto ko lang na bumalik ka na sa buhay mo. Dahil nalulungkot ka lang naman sa akin. At sa sitwasyon kong yun, naguguluhan pa ako. I can fight my feelings that time. Kasi hindi ko magawang aminin na mahal kita, Esperanza. Mahal din kita, Morgan. Bulong niya habang nakangiti dito. Sinulyapan din niya ang ina ni Morgan upang magpasalamat sa effort nito upang mapaamin si Morgan sa totoo nitong nararamdaman. Habang kausap ni Morgan si George upang humingi ng dispensa, ay kausap naman niya ngayon ang ina nito. Iha, salamat sa pag-unawa mo sa anak ko. Alam mo, pasaway kasi talaga siya dahil mataas ang pride niya masyado kaya nahirapan. Sarili lang din naman ni Morgan ang naging kalaban niya Now I'm glad na nagawa niyang aminin ang tunay na nararamdaman niya sa'yo. Salamat po talaga. Ngayon maayos na po kami at wala na po yung bigat at sakit sa puso ko. Start calling me Mami dahil parte ka na ng pamilya. Nais kong makasal na kayo ni Morgan sa lalong madaling panahon. And don't worry about your uncle at tiya dahil ipasusundo ko sila upang makapunta sa kasal mo. Talaga po? Sobra na po yata ang mga nagawa mo sa akin, Mami. Ayoko pong maging abusada. No, you're not. What do you mean? Hindi ka nga humihiling sa akin ng material na bagay. Tahimik ka lang at ang nais mo lang ay maging maayos ang lahat. Ikaw ang gusto ko para sa anak ko, Esperanza. Paano po yung babaeng humahabol sa kanya? Tingin mo ba may pag-asa siya? Kahit katiting na pag-asa, Iha, walang maibibigay sa kanya si Morgan. Sa'yo lang siya nakafocus. Don't mind them. Wala silang magagawa para maagaw si Morgan sa'yo. Dahil si Morgan mismo ang nagtataboy sa kanila. Now, will you marry my son? Oo naman po, mahal ko po siya. Good. Magiging happy na kayong dalawa at bubuo na ng pamilya. Gusto ko maraming apo ha. Napakamot si Esperanza sa batok dahil sa sinabi ng ina ni Morgan. Inuwi na siya ni Morgan sa mansyon. Hindi naman na tumutol ang ina nito. Natatawa na lamang tuloy siya dahil sa napaka-supportive na ina ni Morgan. Nakakatuwa na kahit anong estado ng buhay niya ay hindi ito pinansin ng side ni Morgan, bagkus ay sinuportahan pa sila nito. Welcome back, ma'am. Sabay-sabay na bati ng mga kasambahay nang makita siyang pumasok. Maraming salamat sa inyo. Ganti niya bago dumiretso na sa silid niya. Nagulat na lang siya dahil kasunod pala niya si Morgan. Gusto pa yata nitong magpalambing sa kanya kaya hinayaan na lang niya kahit nauna na itong humiga sa kama niya. Malungkot ka ba talaga nung wala ko? Tanong pa niya na tila ba inaasar si Morgan. Oo nga, miss na miss kita. Ang tigasin na si Morgan, ibang-iba kapag siya ang kaharap. Dito ka sa tabi ko please. Napangiti siya bago tumango. Tinabihan niya ito at agad naman siyang niyakap. Ito talagang miss ko Sa wakas, niyayakap na rin kita't nakakatabi. Morgan, yung tungkol sa kasal, ayokong magmadali ka dahil lang sa sinabi ng mami mo. Gusto kong ikaw mismo ang pinutol niya ito. Hindi pa nasasabi ni mami. Plano ko na talagang pakasalan ka. Hindi ako makakapayag na pakawalan ka pa, Esperanza. Hindi kita pakakasalan dahil lang sa sinabi ni mami, kundi dahil sa gusto ko, Esperanza. Dahil iyon ang nasa puso ko. Naiintindihan mo ba? Natutuwa ako kung ganun pala. Aalagaan kita't pasasayahin. No, ako dapat ang gumawa niyan. Higit pa sa rin ang ituturing ko sa'yo. Mahal kong Esperanza. Lahat ng atensyon ko ay sa'yo lamang. Handa akong bitiwan ng lahat para lang makasama ka, Esperanza. Kahit saan mo gusto, kahit sa isla pa, basta kasama kita. Ikaw ang magdedesisyon, mahal kong Esperanza. Tila ba, musika ang pagsambit ni Morgan sa mahal kong Esperanza. Natutuwa ang kanyang puso. Hindi mo kailangang iwan lahat para sa akin dahil ikaw at ikaw lang ang pipiliin kong makasama kahit saan. Nakapagdesisyon na ako ditong manatili kasama ka. Hindi na ako mananatili sa lugar kung saan wala ka. Bubuo tayo ng pamilya sa lugar na ito, Morgan, sa munti nating palasyo. Simpleng bahay lang, Morgan, at maraming pananim at mga alagang hayop. Iyon ang nais ko, Morgan. Hinagkan siya nito sa noo bago bumangon. Dinampot nito ang cellphone at may tinawagan.
Sa tingin niya ay ang kanang kamay nito. Gusto kong humanap ka ng lupa na maaaring gawing farm. Bukas na bukas ay babayaran ko. Utos nito sa kausap bago ibinaba ang tawag. Napailing na lamang si Esperanza. Nagising si Morgan at nakita niya kung gaanong nahihirapan si Esperanza dahil sa iniinda nito ang mahapdi nitong parte. Oo nga pala, naisuko na ni Esperanza ang sarili sa kanya. Hindi pa man sila kasal. Walang sapilitang nangyari kagabi. Dala ng damdamin ay mainit nilang pinagsaluhan ang nararamdaman nila kagabi. Kaagad siyang bumangon upang kamustahin ang nobya na agad namang umayos nang makita siyang gising na. Ngunit huli na kahit itago pa nitong masakit dahil nakita niya na ito. I'm sorry, gusto mo bang dalhin kita sa private doctor? Madahan at mahinahon naman siya upang hindi ma-offend ang dalaga. Baka kasi isipin nito na ginagawa naman niya itong bata. Ayos lang ako, sa una lang naman siguro to, diba? Tanong naman ito. Masakit lang ngayon lalo na nung umihi ako. Ang hapdi pala. Akala ko kasi kagabi lang masakit. Nung time na pinasok ng halimaw na natigilan ito at napaiwas ng tingin. Basta ayos lang ako. Nakakahiya na dahil lang dito. Dadalhin mo pa ako sa hospital. Mawawala din to, no? Pasensya na. Kung maaari ko lang ba na ilipat ang sakit na yun sa akin ginawa ko na eh. Wala naman dapat sisihin sa ganitong pangyayari. Sagrado ang ginawa natin. Kaya ayaw ko sana na may makaalam, Morgan. Kahit sana si mami mo, hindi dapat ito malaman. Hindi ko ikinakahiya na ibinigay ko yung sarili sa'yo. Pero ayoko lang na pati ang ganitong bagay makalabas pa. Paliwanag pa na Esperanza sa kanya na agad niyang tinanguan. Let's go outside. Mag-breakfast na tayo. Aya naman niya bago ito binuhat. Nagulat sa Esperanza sa ginawa niya. Sino ba namang hindi binuhat niya itong bigla? Natawa pa siya sa reaksyon nito. Bakit? Takang tanong niya. Kasi ibaba mo na lang ako. Kaya ko namang lumakad. Tsaka ayoko makita kanilang buhat mo ko. Kagabi nga binuhat din kita ng ilang beses. Pangaasar niya sa nobya. Tanda mo nung sinandal kita sa pader, buhat kita habang pinutol siya nito nang takpan nito ang bibig niya. Pinapaalala mo pa, nahihiya na nga ako. Sige na, tapos ibaba mo na ako sa pagbaba sa hagdan. Bulong na lamang ni Esperanza na kanyang ikinatawa. Napaka-cute talaga nito kapag nahihiya. Lumabas na sila sa silid at agad na bumaba patungo naman sa kusina. Ibinaba si Esperanza sa kusina na mismo at kahit nakita sila ng mga kasambahay, dead man na lang siya. Nakita rin naman niya ang kilig ng mga ito kaya napapangiti siya. Si Esperanza lang naman ang nahihiya. Let's eat, mahal kong Esperanza. Malambing na wika niya na ikinasamid nito. Esperanza na lang, nakakahiya sa mga kasama natin dito sa sobrang sweet naman natin. Bulong pa nito sa kanya. No, mahal kong Esperanza ang itatawag ko sa iyo. And I don't care about their opinion. Hindi naman siguro nakakahiya na tawagin ko sa gusto ko ang nobya ko, diba? Ma'am, wag na po kayong mahiya sa amin. Masaya po kami para sa inyo ni Sir. Sabat naman ang naghahanda sa almusal nila na halos kasing edad lang din nila. Ganun ba? Salamat. Nakangiting wika naman ni Esperanza. Masaya silang kumain ng almusal. Balak niyang ayain sa Esperanza na gumala ngayong araw para naman makapag-date din sila. At pagkatapos, bibisitahin nila ang farm na nabili na niya para sa kanyang nobya. Simple lang ang suot ni Esperanza at hindi naman ito pinuna ni Morgan. Imbis nga napunahin kung bakit simple lang, napuri pa siya nito dahil labas na labas daw ang angking ganda niya. Lumalaki ang ulo niya sa laging pagpuri nito sa kanya. Gumala sila sa mall at pagkatapos, nagtanghalian sila sa isang magarang restaurant. Kinuha ng waitress ang order ni Morgan at pagkatapos ay sa kanya naman bumaling. Kakaiba nga ang mga tingin nito sa kanya. Sa'yo po, ma'am. May diin ang boses nito at hindi rin nakaligtas sa kanya ang pasimpleng ngisi nito habang nakatitig sa suot niyang simpleng dress lang. Ano bang best seller dito sa restaurant? Eto na lamang ang tanong niya dahil wala talaga siyang mapili. Steak a la pobre po, ma'am, bagay po sa inyo. Ngumiti ito ng napakatamis. Napakabait po ninyo, sir, dahil hindi po kayo mapangmaliit. Wika pa nito bago bumaling kay Morgan. Nakita niya ang pag-iba ng aura ni Morgan, ngunit agad niya itong initian upang ipaalam na ayos lang ang lahat at hindi ito dapat mag-alala sa kanya. Ngumiti din siya sa waitress bago nagsalita. Yun na lang ang order ko.
At alam mo bang napakabait talaga ng nobyo ko? Bilyonaryo siya, ngunit hindi niya hinuhusgahan ng kapwa niya. Hindi tulad ng ibang tao na hindi rin naman mayaman, pero grabing manghusga sa kapwa. Wala akong pinapatamaan ha, huwag ka sanang ma-offend. Dagdag pa niya dahil nakita niya ang pag-iba ng reaksyon nito. Kita ni Esperanza ang proud na si Morgan. Paalis na sana ang waitress nang magsalita pa si Morgan bilang pahabol. Mahalin mo ang trabaho mo dahil ito na ang huling pagkakataon mo. Dapat kang magpasalamat sa nobya ko dahil sa kanya hindi ka magtatagal. Next time, I won't hesitate na mawalan ka ng trabaho. Mahina lang naman ang boses ni Morgan at mahinahon pa rin. Balak pa sana nitong sumagot nang unahan na ito ni Morgan. One more word and you will be fired. Pabayaan mo na lang. Saway naman na Esperanza. No, walang pwedeng uminsulto sa'yo. Nalaman niyang si Morgan pala ang may-ari ng restaurant na kinakainan nila ngayon. Nakiusap na lang siya kay Morgan na pabayaan na ang babae kahit gustong-gusto na nitong tanggalin. Matapos lang kumain, dumiretso na sila sa isang farm. Napakalawak nito at napakaraming tanim. Maging hayop na nabanggit niya kay Morgan ay nandito na. Bakit ba ginawa mo agad ang sinabi ko? Para dito na tayo tumira. Munting palasyo kung saan tayo bubuo ng sarili nating pamilya. Nakangiting saad ni Morgan habang nanggigilid ang luha. Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Esperanza nang makitang umaagos na ang mga luhang pinipigilan ni Morgan. Masaya ako. Masaya ako na dumating ka sa buhay ko. You bring light and joy. At kahit biglaan ng lahat wala akong pinagsisisihan na nakilala kita. Thanks for saving my life, Esperanza. Niyakap siya ni Morgan na ginantihan din naman niya ng mahigpit na yakap. Naniniwala ako na tadhana ito. Sambit pa niya bago tinuyo ang luha ni Morgan. Tahan na at tignan na natin ang surprise mo. Tumango ito't sabay silang lumakad upang libutin ang farm. Walang paglagyan ng tuwang nararamdaman niya dahil sa napakaraming tanim at mga hayop na nakawala lang sa paligid. Ngunit ang mas nakapagbigay ng saya sa kanya ay ang masilayan niya ang kanyang uncle at tiya na nakangiti sa kanya na tila ba alam na darating sila. Natigilan muna siya bago sinulyapan si Morgan na nakangiti lang din. Nagustuhan mo ba ang surprise ko? Tanong pa nito. Bakit ang hilig mong magpaiyak? Nanggigilid ang kanyang luha. Hindi mo man lang ako sinabihan na nandito pala sila. Dahil gusto kong surprise ang lahat. Sana ay masaya ka sa ginawa ko. Sorry pala kasi nilihim ko ang pagkuha sa kanila sa isla. Naisip ko kasing hindi mo naman sila iisipin kung makakasama na natin sila dito sa farm. Seryoso ba ito? Hindi siya makapaniwala na dito na rin maninirahan sa Manila ang angkel at ang kanyang tiya. Pero hindi mo naman kailangang gawin to. Nandoon pa rin ang hiya na Esperanza sa nobyo niya na grabe ang effort na ginagawa para sa kanya para mapasaya lang siya. Gusto kong gawin, sagot ni Morgan. Nilapitan siya ng angkel at tiya niya. Masayang masaya ang mga ito nang siya ay yakapin. Grabe ang iyak ng mga ito kaya naman nahawa na rin siya. Hindi niya na kailangang ipaliwanag na maayos lang ang kanyang kalagayan dahil kita naman sa katawan niya kung gaano siya kaayos sa poder ni Morgan. Napakabait ng magiging asawa mo. Tuwang-tuwa ang kanyang tiya. Hindi na kami mag-aalala ni uncle mo, Esperanza. Gaya mo, dito na rin kami maninirahan kasama ka. Masaya nga po ko, tiya eh. Ngunit ang pag-uusap nila ay naputol nang bigla na lamang mapatili ang tiya niya dahil sa kilig habang turo si Morgan na nakaluhod na pala sa likod niya. Sobrang daming sorpresa nito, hindi niya na alam dapat ang unahin. Dito na sumulpot maging ang magulang ni Morgan at ang mga kapatid nito na umuwi pa daw para lang siya ay makilala. Hindi ko alam kung saan ka mas nagulat, pero masaya ako na makitang malawak ang ngiti mo, Esperanza. Ngayon nandito ako sa harapan mo nakaluhod upang itanong kung papayag ka bang makasal sa akin, mahal kong Esperanza. Seryoso si Morgan, ngunit kita niya ang kaba nito. Esperanza, hindi ako umaasang oo agad ang isasagot mo. Irerespeto ko ano man ang magiging desisyon mo. Basta kasama kita ay sapat na sa akin. Maaari namang maghintay ang kasal kung hindi ka pa handa. At mas lalong maaari akong maghintay nang hindi ako maiinip. Dahil ang taong hinihintay ko ay ang taong nakakasama ko habang ako ay nabubuhay. Ito ang mahabang paliwanag ni Morgan. Will you be my wife? Malakas ang tibok ng puso ni Esperanza. Ngunit isa lang naman ang sagot ni Esperanza.
Yes, at palaging oo lang naman ang sagot ko, Morgan. Dahil ikaw lang din naman ang lalaking nais kong makasama habang ako ay nabubuhay. Ikaw lang ang pipiliin ko sa hirap man o ginhawa. At hindi ako mawawala sa tabi mo. Eto naman ang naging sagot niya. Malakas ang palakpakan at kilig na kilig sa kanilang dalawa. Isinuot ni Morgan ang singsing sa kanya bago siya ginawaran ng halik. Nalaman niya na ang singsing na isinuot ni Morgan sa kanya ay sa lola pa nito na ngayon ay ipinapasa na sa kanila. Ipiniliwanag ito sa kanya ng ina ni Morgan kaya niya nalaman. Boss, napakasaya ko para sa iyo. Bigla na lamang sumulpot ang kanang kamay niya at kita niya itong umiiyak. Napangiwi pa nga siya dahil mukhang nakainom na ito kaya ganito kalakas ang loob. Salamat, mag-enjoy ka lang at day off mo today. Wika naman niya. Niyakap siya nito kaya naman natawa siya. Boss, iiwan mo na ba ako? Boss, wag mo akong alisin. Magiging babysitter na lang po ako. I can't live without you, boss. Malakas na natawa si Morgan. Lasing ka na. Tsaka hindi ka naman aalisin eh. Kanang kamay pa rin kita. Marami pang gagawin para sa akin, don't worry. Ngunit bibigyan na muna kita ng day off para naman makapag-relax ka. Salamat, boss. Naiiling siya bago ininom ang alak na nasa baso. Ang kanang kamay naman niya, bumalik na sa pwesto nito upang ituloy ang pag-iinom. Congrats, pinsan. Singit naman ni George na may dala pang alak. Nakita kong wala nang laman ng baso mo. Wika nito bago sinalinan. Masaya ako na nahanap mo na ang taong makakapagpalambot sa matigas mong puso. Natawa siya bago sumagot. Sana ikaw din, kasi tumatanda ka na din, George. Malabo, matagal pa ako. Kibit balikat na lamang siya bago pinagmasdan sa Esperanza na nakikipagkwentuhan sa mga kapatid niya. Gusto sana niya itong puntahan nang makita niyang pinapainom ito ng dalawa niyang ungas na kapatid. Nag-e-enjoy naman siya. Bayaan mo na muna. Nandyan ka naman kapag nalasing siya. Wika naman ni George. Hinayaan niya na nga ito. Ngunit makalipas lang ang isang oras ay halos hindi na ito makatayo sa kalasingan. Kaya naman kinarga niya na ito patungo sa kotse. Kinausap niya ang angkel at tiya nito at nagpaalam na uuwi na muna. Maging sa mami niya ay nagpaalam na din siya. Pinayagan naman silang umuwi dahil lasing na talaga si Esperanza. Love mo ba ako? Bigla na lamang nagtanong si Esperanza sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Napangiti naman siya bago sumagot. Oo naman. Nakakaiyak naman. Love mo pala ako. Umiiyak nitong sabi. Natawa siya bago hinawakan ng kamay nito. Pero bakit mo ko sinaktan? Ang sakit nung ginawa mo sa akin itong nakaraang gabi. Halimaw ang alaga mo. Alam mo bang gusto kong umiyak at gusto kong bumalik sa saya ng mama ko nung nakita ko yung alaga mo? Lasing na nga talaga ito at malakas na ang loob. Natawa na lamang siya at nag-focus na lamang sa pagmamaneho. Ikinasal sa Esperanza at Morgan matapos lang ang 3 linggo na paghahanda para sa bongga nilang wedding. Lahat ng bisita nila ay mga kamag-anak at mga kaibigan. Habang si Esperanza ay ang angkel at tiya lang niya dahil ito lang naman ang pamilyang mayroon siya. Ang kanyang angkel ang kasama niyang lumakad upang maghatid sa kanyang groom. Matapos ang wedding ceremony, dumiretso na ang lahat sa venue ng celebration at ang venue ay sa farm nila ni Morgan. Masaya, walang naging problema o walang naging pagtutol. Walang ibang babaeng umiksena gaya ng nangyayari sa mga teleserye. Basta naging maganda ang flow ng wedding day nila. Ilang taon nang lumipas, binabalik tanaw na Esperanza ang masasaya nilang nagdaan ni Morgan. Masaya pa rin naman ngayon na may 2 na silang supling at kahit patanda na sila, nandoon pa din ang tatag ng pagmamahalan nila na hindi man lang nabawasan, bagkus ay nadagdagan at mas tumatag pa. Mama, Pops got a fish. Excited na tumatakbo ang 6 na taong panganay niyang si Ezekiel. May hawak itong isda habang ang bunso naman nilang si Morgana ay abala sa paintings nito. Iba ang hobby ng dalawa, ngunit magkasundo ang magkapatid. 1 taon lang ang pagitan nila dahil ginusto agad nilang sundan. Ngayon nga ay buntis na naman siya sa pangatlo nila. Nakapagdesisyon kasi silang mag-asawa na sundan ulit si Ezekiel at Morgana. At ngayon, 6 na buwan na siyang buntis. Si Morgan ay full-time dad at husband. Mas marami na itong time dahil maaga nitong iniwan ng kumpanya. Sa ngayon ay ang kapatid niyang nag-handle nito. Ngunit sa anak nilang si Ezekiel ito mapupunta once na tumuntong na ang panganay nila sa tamang edad.
Mama! Napangiti siya. That's a big fish, anak. Natutuwang saad niya. Napasulyap siya kay Morgan na puro pawis. Agad niya itong pinunasan gamit ang bimpo na kanina pa niya hawak. Pahinga na, kanina pa kayo nangingisda sa fish pond. Ipapahanda ko na ang lunch natin. Bulong pa niya bago ito hinagkan. Sandali lang, paalam niya pa. Balak sana niyang tawagin ang tiya niya upang sabihing maghanda na sila ng lunch. Ngunit kinarga siya ni Morgan. Natatawa ang dalawa niyang anak nang pagalitan niya ang asawa upang ibaba siya. Sexy mo pa rin. Kumindat pa ito habang karga siya. Natawa naman siya sa panguuto nito. Sexy? Morgan, tignan mo nga ang size ko. What? Sexy mo naman talaga eh. Ayaw pa rin siya nitong bitiwan. Gusto mo lang umiskor mamaya eh. Sige na, ibaba mo na ako. Magagayak na kami ng lunch ni Tia. Mama, what is kasta? Natigilan silang dalawa sa paglalambingan nila sa tanong ni Ezekiel. Where did you get that word? Nak, that's bad. Si Morgan ang sumaway. Narinig ko si Lolo at Lola na sweet, then sabi ni Lolo kay Lola, kasta ka sa akin mamaya my darling. Mariing napapikit sa Esperanza habang si Morgan hindi matigil sa pagtawa. Napabuntong hininga na lamang siya bago iniwan ng mag-aama. Si Morgan ay hindi pa rin matigil sa pagtawa hanggang sa makapasok na siya sa loob ng bahay. Napangiti na lang siya. Napakasarap makitang masaya ang buo niyang pamilya. Kahit ilang beses pa siyang bigyan ng chance na babago ang buhay niya, si Morgan pa rin ang kanyang pipiliin.